Isang magandang umaga sa bawat isa at sa lahat ng mga sumusubaybay sa atin, magandang umaga. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Maraming salamat. Ngayon ay ating pinag-aralan ang ating Panginoon na nakasentro sa ating buhay. Amen? Okay. So, bago tayo dito dumako sa ating pag-aaralan, ay ating po kinukumusta yung lahat, yung bawat kalagayan at sitwasyon. Kayo po ba ay pinagpala ng Panginoon? Amen! Okay. So, ang pagpapala ng Panginoon ay hindi lang larangan ng pananalapi, hindi lang sa pamamagitan ng material na bagay, hindi lang sa physical, hindi lang pag-spiritual, kundi yung kabuuan. Yun po ay masasabi po natin lahat tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Okay? So, kahapon kami po ay umatid ng meeting sapagkat kami ay naimbitahan ng ating may bahay. Punta kami ng school. Yung concern nila is about doon sa mga bata na hindi sila nakapokus hindi po na academic, but ang sabi nila, focus din po sila sa mga bata, sa mga kung ano yung pinag-aralan ay ina-actual nila agad yun para hindi lang puro sa academic. Ang aking nagustuhan sa meeting, sa pinag-usapan namin kahapon, sa school ko ito hindi sa church ang natuwa ko doon sa isang speaker po kasi bali, 4 silang speaker doon sa school at may naisa ko doon na ang kanyang concern ay doon sa mga bata, lalo na ngayon sa panahon ngayon. Ang sabi niya na nagkaroon sila ng informative discipline sa sitwasyon ngayon na hindi lang namin tinuturuan yung mga bata para dito lang sa school. But tinuturuan po namin sila tungkol doon sa pag nasa labas na sila, pag nagtatrabaho na o maging sa loob ng pamilya, kung paano nila nadadala yung kanilang mga sarili. Kasi sabi niya, na lalo na sa panahon ngayon, sasabi maraming mga kabataan and sometimes yung school ay nadadala sa, ibig sabihin yung parang nakakaligad yung kanilang kung saan sila natapos, kung halimbawa may na-involve silang mga nagawang di maganda, nababanggit kung saan siya nag-aral. Kaya ibig sabihin, hindi na kapagbibigay ng kapagdudulog ng magandang ihimpro doon kung saan siya nag-aral. At maging hindi lang doon, maging doon sa family. So, kami ay natuwa doon sa kanilang discussion na yon sapagkat na ang mga bata ayaw nilang pabayaan. Gusto nila na magkaroon ng disiplina talaga yung mga bata. Okay, so yan yung maganda sa bawat school. Ako'y natuwa dahil mayroon silang meeting na gano'n. Lahat ay meeting nasa ano lang kami, hindi kami nakarating sa pinakami ng meeting talaga, mayroon kami online na nupuron kasi hindi kakasya. So, isang magandang bagay po yun ang ginawa nila, and then after no nakalatapos na kami, tinawag uli kami ng isang guro doon sa ikalimang palapag at kinausap niya kami tungkol sa isang bagay kung paano niya personal na kilala yung isang bata. Kaya gusto namin sa guro sapagkat hindi lang sila doon focus doon sa pinag-aralan, kundi in about doon sa relationship ay aktibo sila. So natuwa ako nung nagkikwento siya and then sabi, ano sa yung concern ninyo about your child? Sabi ko yung aking concern naman is about security. Kasi mahalaga sa akin yung security ng isang bata. So even dito sabi ko sa school, may nagtanong kanina na kung maaari lang, kung maglalagay ng ID, is dapat automatic nalalaman agad namin na sila ay lumabas o kung pumasok ng school. Kasi yung estudyante, hindi namin alam, baka mamaya lumabas o nagbibilyard na doon sa labas. So kaya lang, sabi, sir, matagal na po yung pinag-usapan, kaya sa laki kasi ng school, hindi kaya. Sa maliit kaya kasi sanay kami na pag lumalabas yung anak namin sa school, alam na namin na lumabas na siya. Pero yung school ngayon nila, nahirapan sila sapagkat malaki siya, hindi kaya abutin. Medyo malaki yung gagastos nila. Pero for me, ang akin na gusto talaga doon is yung paano nila inaayos yung mga bata, yung pag-uugali. So, may mga teacher na gano'n na hindi po natin sila ma-judge na akala natin turo lang ng turo. Hindi ko gano'n.
kundi yung tinuturuan nila kung paano nila maayos yung buhay nila maging sa pag-aaral, sa tahanan, sa kaibigan, at maging doon sa panahon na sila ay magtrabaho na. So yun isang magandang bagay sapagkat sabi ko magandang school, yun ba na napapatawag ng open forum para nalalaman yung hinahin ng lahat ng mga magulang kung ano ba talaga yung sitwasyon. So yun po yun, sabi niya sa akin, saan po sir nag-aaral yung anak niyo? Sabi ko sa Christian school po sir. Diba maganda kasi sa lumang Catholic sabi ko sir, hindi mo. Video, doon pa lang na ano ba kaagad, sabi ko hindi po. Nag-aaral po yung anak ko sa, ako po ay Christian, sabi ko born again, and evangelical sabi ko. So pinalam ko sa kanila, gano'n po nga, sabi ko, Christian, hindi po kami Roman. So isang magandang bagay sa buhay natin, bakit po pinipunto sa inyo? Kasi related po ito sa ating pagkakaroon. Paano ba nagiging sentro sa buhay natin si Jesus? Sa kwento ko pa lang ko sa inyo, mapapansin po na yung bawat kwento ko po no, bagito sa teacher na yun, na ipapaalam ko kung sino ko. I am a Christian. Hindi ko pinakilala, I am a pastor, but sabi ko, I am a Christian. Born again, and evangelical, na mayroon akong pagkakilala sa Panginoon. So tayo bilang isang Christian, dapat matapang at yung inahayag kung sino kayo. Kilala niyo po ba si Charlie Kirk? Yung namatay, yung binaril doon sa Utah University, sa Utah Valley University. Kung napapansin po ninyo siguro sa hindi naman siguro sa inyo kailan, siya ay talagang yung kanyang boldness to preach the words of God. And then hindi lang siya para doon sa words of the religious. Even maraming mga culture, kung yung mga debate, nung panahon na nangyari sa kanya yung event na yon doon sa Utah Valley University, mapapansin niyo po doon na siya ay nasa event na yun ng marami pong mga tao na nagpapaliwanag siya, na nagtatanong at sinasagot niya kung ano yung mga katanungan. Pero yung pinaka talaga doon is, siya po ay isang Kristiyano. So, binaril po siya, edad niya po ay 31 years old. So, nakita niyo po sa Facebook? Sino nakapanood sa Facebook? Napanood niyo po ba? Nakita niyo yung YouTube? Nakita niyo? Si Charlie Kirk. Yun po ay matapang po niya na pinahayag yung ating Panginoon. So dapat may mga kilala tayong Kristiyano na mga sikat din, hindi lang yung mga sikat ng kung ano mga doon sa labas. Dapat may kilala din kayong Kristiyano na sikat na dapat nyo rin nakikita. Okay? Na dapat inyo rin na isasalaysay na ipapayag hindi lang yung mga sikat yan sa mga worldly, sa platform, kung ano yung mga ginagawa nila. But even doon sa mga Christian po natin, mayroon tayong mga kilalang mga tao na dapat din po natin na sila ay tinitingala din natin. Ano po? So isa po ito, si Charlie, na dalawa yung kanyang anak, bata pa, pero matapang din yung kanyang asawa. Okay? So, ngayon ay siya ay kinuha ng Panginoon sa edad na 31 years old. So, yun yung kagandahan sapagkat mayroong kaguluhan ang kanyang pagkamatay. Sapagkat hindi po niya sinayang yung bawat sandali ng kanyang buhay na para ipahayag yung salita ng Panginoon. Tayo rin, kasi lahat tayo ay may iba't ibang kapamaranan ng Panginoon kung paano tayo niya kukunin. Ang importante dito, paano ba natin napapakinabangan? Paano ka napapakinabangan ng Diyos? At paano mo inaayos yung pagsasabuhay ng kanyang salita? So, kinikwento ko itong dalawang bagay na ito sapagkat napakahalaga talaga sa atin na mayroon po tayong kainaman at kaayusan ng ating pagsiserve sa Panginoon. Hindi para baka yung paglilingkod. Alam niyo yung ginagawa ninyo as a servant, as a followers of Jesus. Dapat alam po natin kung ano yung ginagawa natin. Na dapat yun ay hindi nakakapinsala. Dapat nagkakaroon ng kabuluhan ang buhay natin. Okay? So, tayo po ay tumungo rito sa ating pag-aralan. Christ-centered life o si Jesus o si Kristo ay nakasentro sa ating buhay. You should give yourself to God. Dapat mong ibigay ang iyong sarili sa Diyos. Tulad ng sinabi ko sa inyo, huwag niyong ikahiya. Ibigay niyo yung buhay niyo sa Panginoon at ang Panginoon is ready na para turuan tayo tunay as kung ano yung pili natin gawin. Okay? And then sabi niyan na sa ating layunin, bakit kailangan natin ibigay yung sarili sa Diyos is to honor Him, to honor God. Kailangan po natin na siya ay ating pagbigyan ng karangalan. Dapat tayo ay nagpaparangal.
So yung buhay natin, tulad ng ginawin natin, magbigay tayo ng karangalan sa Diyos. Hindi ka naririto para magbigay ng kalungkutan, to bring the Holy Spirit. Hindi, yun yung layunin. That's not your purpose kung bakit ikaw ay naririto. Ang purpose mo dito is to glorify God. Tama, to honor Him. Yun yung dapat ginagawa natin. Napapakinabangan kung sino ka ngayon. Sayang, di ba? Useless yung isang tao kung hindi mo ginagamit yan sa Diyos, yung sarili mo. So, kinakailangan natin is, you should give yourself to God. Kailangan mong ibigay sa Panginoon. Okay? So, sabi daw sa aklat ng 1 Corinthians 6:17 to 20, ang lahat ay ating pong inanyayahan para sa pagbabasa. Sa aklat ng 1 Korinto, pangkat 6, talatang 17 hanggang 20. Ito po ay dapat sa 12, pero dito na lang po natin basahin, then balikan na lang natin mamaya yung verse 12. Okay? So, say amen kung kayo po ay naririnig na sa 1 Corinthians chapter 6, 17 to 20. So, 17. Pag anyone joins to the Lord is one spirit with Him. They then flee from sexual immorality. Every sin a person can commit is outside the body. But a person who is sexually immoral sins against his own body. Do you not know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God? You are not your own. And last, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body. So let us pray. Lord God, thank you once again, Lord. Salamat, Panginoon, sa biyaya ninyo. Binili niyo Diyos kami sa napakalaking halaga. Lord, naway tulungan niyo po kami, Diyos, na yung ginagawa namin ay kapag ipakinabang, hindi nakapagpipinsala, Panginoon. Tulungan niyo, Diyos, kami sa oras na ito. And you search our heart, Lord, kung ano man yung nilalaman nito, Panginoon. Thank you, Panginoon God, sa oras na ito. At nais po namin na ang iyong banal na Espiritu na siyang patuloy, Diyos, na magturo sa amin sa mga pagkakataon ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi na Amen and Amen. Okay? So, sige. So, sa talata, makikita na natin dito kaagad na ang pinapahawag ay iwatin ng ating Panginoon na yung katawan natin ay sanctuary na inhabited by God, na siya po yung nananahan dito sa ating katawan. Sama po. And then, you put a price, sabi dito. So, binili tayo ng Panginoon na napakalaking halaga. So, ano po yung gusto niyang ipahawag sa atin dito through Apostle Paul, na sinasabi niya dito na kinakailangan ayusin natin yun. Okay? So, kinakailangan yung katawan natin ay maging maayos siya. Hindi dapat natin ito basta-basta na lamang na kung ano yung gusto natin. But we need na dapat po natin na isinasaalang-alang tayo sa lahat ng ating ginagawa. Kung ito ba ay nakapagludulot ng glory sa Panginoon o kung ito ay nakapagludulot ng kalungkutan sa ating Diyos. Okay, so hindi po yung maganda kung napagludulot tayo ng hindi maganda sa ating Panginoon. Okay, so sabi dyan, giving ourselves to the Lord is the right way to live according to God's will. Amen? Your decent time, your decent service, and your decent life. Okay? So, ano mas magaling yung decent? Decent, mga decent oras. So, may bibigay ka sa Panginoon your whole life, your decent time, di ba? Your decent service. Ano ba yung servisyo na binibigay mo na decent thing? Okay, decent na oras. So, if you want to give your life to the Lord, dapat hindi lang magsasabi kayo yung oras o work. Dapat meron po tayong sinasabing decent. Meron tayong sinasabing kainaman o kaayusan. Di ba? So, mainam na hindi nagsasabi ka lang oras. Andyan yung oras, andyan yung time. Pero kailangan mo talaga dito yung kainaman. Your decent time.
Okay? Your decent service to God and your decent over your life to the Lord. Okay? So, isang napakagandang bagay po yun. So, si Paul, ang kanya talagang naisip talaga dito is to honor God. So, to honor God, kailangan dapat discipline. Hindi dapat yung ano-ano na lang yung ginagawa natin, okay na yung okay. Hindi yung ganon. Bigyan nyo ng linaw. Bigyan natin ng maayos na offering, yung service, yung ating Panginoon. Bago po yung nababanggit na magkaroon tayo ng disente o kaayusan o kainaman ng paglilingkod. Una, nananahan, sanctuary, di ba? And also, ang Panginoon ay tayo ay binayaran. So, hindi ito ibig sabihin bara-baras tayo as a Christian. Walang bara-bara Kristiyano. Di ba? Hindi dapat tayo bara-bara. Kailangan po natin yung kainaman. Okay? Kainaman ng oras ng paglilingkod natin sa Panginoon. Kainaman ng servisyo natin sa Panginoon. Malinis, maayos. Di ba? So, ang katawan natin, dapat natin inaayos. May kainaman siya, yung katanggap-tanggap at karapat-dapat siya na inaalay mo sa iyong Panginoon. Di ba? Sabi niya dito sa atin, ang pagbibigay ng ating sarili sa Panginoon ay ang tamang paraan ng pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Wala na pong iba. Di ba? Ibigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Ito yung paraan, ito yung way na dapat na maibigay mo sa Panginoon na mayroong disinting pagbibigay. Hindi pupunta lang ako sa simbahan na hindi ka bihis. Di ba? Hindi ka pupunta yung sisimbahan ka lang pupunta doon, hindi mo alam na may kakatagpuin ka lang. Pag sinabing decent life, decent time, and decent service, only one yung pupuntahan mo dito, walang iba kundi yung Panginoon. Kung mayroon ka pang pasisikatan, walang iba kundi ang Diyos. Bakit ka ngayon narito, gusto mo magpasikat? Pasikatan mo ang Panginoon. Di ba? So, sabi niya ako dito sa atin, di ba? Sabi, ang iyong disinting oras. Ito yung pinaka-mainam, maayos na oras. Ang dalawin at bisitahin ang simbahan. Puntahan ang Panginoon, ito yung pinaka-disinting oras. Every time na pagdating o pagsapit ng linggo, dapat may disinting kang oras. Yun yung dapat inihanda mo, inaalay mo sa Panginoon. Why? Binili tayo ng Panginoon at wala kang maibabayad noon. At hindi naniningil ang Panginoon. Tama po ba? So, ang ating counterpart na lang doon is to serve Him. Mag-service tayo sa Panginoon ng disente. Maayos. Hindi yung bara-barang oras. Di ba? Hindi yung kung anong oras ka na lang. Hindi ganun. Dapat may disente oras kang ginagawa. And then, yung decent service. Dapat mayroong kainaman ka na naglilingkod sa Diyos. Pinahahalagaan mo yung trabaho mo. Inaayos mo. Kasi ang iyong pinaglilingkuran ay ang ating Panginoon. Ang katawan liban po doon, inhabited by God. Ibig sabihin, nanangahan po ang Diyos sa buhay mo natin. So, hindi yung biro, mga kapatid. Dapat ang isang Kristiyano mayroong kang maayos, mainam na pagiging isang Kristiyano. In your life, ayusin mo yung buhay mo. Magkaroon ng disikti kang pamumuhay. Dahil Kristiyano ka. Tulad kanina mga kapatid sa aming pinag-aralan in our Sunday School, kanina, na our General Sunday School, na sabi ni Paul, na kinakailangan ninyo na pag may nagsasabing Kristiyano, kinakailangan sabi dyan ay huwag muna tayong maniwala ho. Kasi ang dami ngayon nagsasabing Kristiyano. Punta po ninyo yung aral na aking binanggit sa 1 Corinthians chapter 5, verse 11. Ang tinutukoy ko na huwag ninyong pakisamahan ay ang mga nagsasabing Kristiyano siya. Pag sinabing Kristiyano siya, dapat makita sa kanya yung disinting buhay. Di ba? Makita sa kanya yung kainaman at kaayusan ng pamumuhay. Pero ang sabi ni Paul, na sinasabi nito ni Paul sa atin, ang tinutukoy ko na huwag ninyong pagsamahan ay ang nagsasabing Kristiyano siya. Why? Kung makikita po ninyo yung mga susunod na verses po niyan, o yung words na binanggit po niyan, sabi niyan, ngunit nakikiapit ang
kasi hindi siya disente kung siya ay nakikiapit. Hindi siya mainam. Hindi siya mainam ng Kristiyano kung siya ay nakikiapit. And another one, nakikiapit na naging sunod. Sakit. Walang Kristiyanong sakit. Hindi po magandang tingnan ang isang Kristiyano na isang sakit. Hindi ka disente Kristiyano. And then, ano po? Sumasamba sa Diyos-Diyusan. Hindi ka disente pag nakikita po na ikaw ay nagsisimba, nagsasamba sa mga Diyos-Diyusan sapagkat we are one God. Our living God who create the world, the universe. Siya po yung dapat natin sinasamba. Yun yung Christian. May disente ka na sinasamba, walang iba kundi ang Diyos. And next, naglalait. Walang Kristiyano naglalait. Yung ano yung naglalait kanina sinabi natin? Pamimintas. Hindi po magandang tingnan ng isang Kristiyano na naglalait. Hindi po siya disenteng Kristiyano. May pagka-disente po yung Kristiyano. Mayroon kang kainaman. Mayroon kang kaayusan as a Christian. Kagalang-galang. Ika nga. Nakikita sa iyo na hindi ka mababasa sapagkat mayroon kang decent life. Di ba? And then, naglalasing o ano pa yun? Nagnanakaw. Sa isang paglalasing at sa isang pagnanakaw ay hindi mo makikita po dyan yung totoong Kristiyano. Wala kang disenteng buhay. Bilang isang Kristiyano, ikaw ay isang naglalasing at ikaw ay nanakaw. Kahiliyan po yun. Hindi masasabing disente yung Kristiyano ang katulad niyan. Hindi ka inaman sa isang Kristiyano na ikaw ay naglalasing o nagnanakaw. And last, mayroon pa ba? Wala na po. Wala na, di ba? So, lahat ng mga kapatid, ang ipinapakita ng even chapter 6, mapapansin po yan in verse 12, mapapansin po nyo yan, na pinakikita po dyan yung lahat, na dapat, oo, mayroon tayong freedom. Mayroon tayong kalayaan. Subalit, minsan itong kalayaan na ito, siya po yung nangbubunsod sa atin, na para tayo magpamuhay ng hindi disenteng Kristiyano. Di ba? So, lahat tayo mga kapatid, yung ating ginagawa ngayon is pinakamagandang bagay is you to give yourself to God. Kailangan mong ibigay sa Diyos ang sarili mo para magkaroon ka ng disente o maayos o kainaman ng isang Kristiyano. And hindi lang doon. Na-honor mo ang Panginoon. Nabibigyan mo siya ng karangalan. Pero pag hindi ka lumuhay ng disente, hindi mo siya mabibigyan ng karangalan. Maraming Kristiyano ngayon, ay Kristiyano ako. O sabi ko sa inyo kanina, ang isang Kristiyano na lagi niya kasama yung magnanakaw, darating at darating ang araw, marami na ikaw ay maging gaya ng isang magnanakaw. Kapag lagi mong kasama ang isang tao laging nagsisinungaling, di malayo na darating at darating ang araw, kagaya ka na rin niya na sinungaling. Tama po? Kapag lagi mong kasama ang isang taong mapanlangit, mapamintas, di mo na mamalayan, nagagaya mo na yung estilo ng kanyang pamimintas. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong makisama. Huwag kayong makisama sa ganun mga tao na yan sapagkat hindi disente yung buhay. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Marami po ngayon nagsasabing Kristiyano, dapat makita po ninyo sa isang Kristiyano tunay, hindi siya nagigiapit, hindi siya sakit, hindi siya nandalait, hindi siya naglasing. Hindi yung disente ng isang Kristiyano, hindi po. Okay? Hindi po yun. So lahat tayo na pinakikita po dito, sinabi ng Panginoon, ito nakatawan ninyo ay templo ko. Binili ko kayo ng napakalaki halaga. Dapat mayroon tayong disenteng pamumuhay. Di ba? Hindi yung napipintasan ang isang Kristiyano sa hindi magagandang bagay. Sapagkat ang totoo ang namumuhay ng maayos na isang Kristiyano yung tunay at mayroon po siyang disente. Di ba? Decent time
for the Lord, this is time to serve and sacrifice sa ating Panginoon. Mayroon kang decent lang, iniingatan mo siya. Tingnan niyo po si Charlie Kirk. Di po ba? So tingnan niyo po, ang dami po umiyak kahit mga bata umiyak. Why? Naipapakita niya kasi yung buhay ng isang Kristiyano. Naging kagalan-galan at hinangaan siya ng lahat. Billions of Americans. Di ba? Millions po yung nakakilala din sa Panginoon. Di ba? Naipapakita niya kung ano ba yung pagiging isang Kristiyano. Paano yung pagiging discipline isang Kristiyano. Di ba? Naipapahayag niya sa kanyang sarili. So nakuha niya, ABC Trump. ABC, yung si Elon Musk. Lahat po doon ang mga kilala, mga personalidad na tao sa Amerika, kilala po siya. Mayroon siyang distinct pamumuhay sa Christian. Alam nila si Charlie na siya isang Kristiyano. Pinaglalaban niya ang Panginoon. Cultures and religions. Di ba? So marami po siyang dinidebate sa iba't ibang larangan. Lahat tayo, ini-encourage sa yung salita ng Panginoon na mamuhay tayo ng mainam. May kainaman, may kaayusan. Nagkagalang-galang na matatanggap ng tao yung ginagawa mo. Pero may mga tao na isang Kristiyano, nagsabing Kristiyano, hindi nakakatanggap, nakakapinsala eh. Di ba? Aminin natin sa inyo mga kapatid, mayroon mga Kristiyano nakakapinsala. Ito yung pinupunto po dito ni Paul. Di ba? As a Christian, kinakailangan hindi tayo nakakapinsala. Pag sinabing nakakapinsala, hindi ka nakakadamay ng ibang tao. Dapat na ang napapakita mo doon kung ano yung kapag-pakinabang. Babasahin ko yung sa minsan mamaya, yung biret, hinailan ko yung nakakapinsala sapagkat ang napipinsala nito mismo yung sarili nating katawan. At hindi lang katawan. Your identity as a Christian. Nadadamage siya. Once na nadamage po yun, nawawalan po yung ating distinct pamumuhay as a Christian. Kasi nadamage. Hindi dapat siya madadamage. Tama po? So, basahin ko po sa inyo, ha? Sabi dito, may mga nagsasabi ng ganito, malaya akong gumawa ng kahit ano, kung sa bagay na. Ngunit, hindi lahat ng bagay ay makabubuti sa iyo. Sa verse 12 po yung binabasa ko. Maaari kong sabihin, malaya akong gumawa ng kahit anong, ngunit hindi ako paalipin sa anong bagay. Sasabihin naman ng iba, ang pagkain ay para sa tiyan at ang tiyan ay sa pagkakain totoo. Ngunit pareho ito ang sisirain ng Diyos. Ang katawan ay hindi para sa pagkikiapid, kundi para sa Panginoon. Maliwanag po ano? And then sabi po rito, asan na ba po? At ang Panginoon naman ay sa katawan. Muling binuhay ng Diyos ang Panginoong Hesus at tayo ay muling binuhay sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan. Hindi ba ninyo alam na kayo'y mga bahagi ng katawan ng Kristo? Kukunin ko ba ang bahagi ng katawan ng Kristo upang gawin bahagi ng katawan ng isang babae? Masama ang pamumuhay? Hindi. Hindi ba ninyo alam na nakikipag-ugnayan sa gayong babae, nagiging ka isang katawan niya? O sapagkat, sinasabi sa kasulatan, silang dalawa ay magiging isa. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong magkasama. Once na kayo ay maging ganon, kaysa kayo na parehas kayo ng sisinungaling. Parehas kayo ng nanakaw. O, diba? Sabi dito, ngunit, nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa niya sa Espiritu. So, today, mga kapatid, nais paalam ni Paul sa atin na pag tayo nakipagkaisa sa Panginoon, kaisa tayo ng Espiritu Santo. And then, dapat mayroon tayong mainam, may kaisa, na pamumuhay na Kristiyano. So, kaya na kailangan, binibigay natin sa Panginoon yung buhay natin kung gusto mo ng discipline. Di ba? Then, sabi dito, huwag kayong makikiapig sa ibang kasalanan na ginagawa ng tao. Iba ang napipinsala, ngunit sa pakikiapig sa sarili katawan ang kanya napipinsala. Di po ba? Lahat tayo. Tinawag tayo ng Panginoon.
na hindi bara-bara yung pagiging Kristiyano natin. Mamuhay tayo na mayroong disenteng pamumuhay. Tinitingnan ng tao na mga Diyos na totoo. Hindi lang siya Kristiyano siya. Kasi dito mga kapatid, sabi ko sa kanina sa atin sa Facebook, kapag may pumunta po dito bago, hindi ako yung tipong tao na gagamitin ko agad yun. Maraming magagalit kayo sa akin. Bakit kayo si Pastor hindi siya naman? Tumutugtog naman sa ibang simbahan. Hindi po. Hindi ko siya kilala sa tutulang. Kahit sabihin pa niyang pastor siya, o leader siya, o Kristiyano siya, welcome para makatid sa simbahan. Pero kung gusto mo mapagamit, ibang usapan mo. Pakita mo sa amin dito ngayon kung ano ka, kung sino ka. So, mag-under po siya ng 6 to 1 year para malaman natin. Ang totoo siya, hindi mo pa talaga yung malalaman yung 1 year o 6 months eh. Di ba? Hindi mo yung malalaman kung yung sino talaga siya. Marami na papahama, napipinsala ang simba dahil sa mga ganong taong lumilipat na ginagamit na. Hindi nila alam yung background ng isang tao kung bakit. Hindi mo basta-basta na pagsabi sa Kristiyano ako. No. Maraming Kristiyano ngayon nagsabi Kristiyano pero papalain. Marami ngayon nagsabi Kristiyano pero magnanakaw at manginginom. Kaya huwag kayo agad maniniwala Kristiyano siya. Tingnan niyo muna, pag-isipan niyo, aralin niyo muna ang kanyang pagkatao kung siya ay totoong Kristiyano o hindi. Tama po? Para hindi tayo nalinila. Marami nalinila. Kahit kayo at ako, pwede pong malila. Dahil bagay si Satanas, bagay ang Diablo, nanginginig pa na mayroong pananampalataya. Tama po ba? Oh. Sabi dito, mga kapatid, so tatlong bagay yung ating pag-aralan. Okay? So, dito, mga kapatid, pero tapusin ko ito, verse 19, sabi niya, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at tinanggap ninyo mula sa Diyos? Ang inyong katawan ay hindi talagang inyo, kundi sa Diyos. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Huwag po natin pipinsalain. At huwag tayong mamiminsala. Magkaiba po yun. Ano po? Huwag mo itong pipinsalain at huwag kang mamiminsala. Kinakailangan ikaw ay nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Malungkot po mga kapatid, yung makapinsala ka pa. Diba? Kinakailangan sa buhay natin, alam natin, ang Kristiyano ay mayroong disenteng pamumuhay ay hindi ka nakakapinsala. Pag nakakapinsala ka, hindi po yun maganda. Sapagkat manadamay po yun na katawan ng ating Panginoon. Walang iba na binabanggit ng Diyos na si Jesus Cristo yung ating ulo at ang katawan ay tayo. Diba? So, sabi nga, how do we give ourselves to honor God? Paano ba natin ibibigay ang ating sarili upang parangalan ang ating Diyos? Diba? Paano ba natin gagawin yan? Ha? Para yung buhay natin makita na maayos po siya, dapat may kainaman ng pamumuhay. Pinag-uusapan kasi talaga natin dito yung center sa ating buhay ay walang iba kundi si Jesus. So dahil siya yung sentro, ay dapat mayroon kang kainaman na pamumuhay na nabibigyan mo ng karangalan ng Panginoon, hindi ka namiminsala ng tao, Kristiyano man siya, o hindi ka dapat namiminsala. Kaya nga sinabi din ni Paul, hindi ka dapat ng lalaki, hindi ka na namimitas. Di ba? Hindi dapat. Okay? So sabi niya, number 1, how do we give ourselves? Sabi niya, to honor God. Number 1, we can give ourselves to the Lord, turning away from sin. Palagay niyo mga kapatid, nagbibigay ba ng disenteng buhay kung ikaw ay gumawa ng kasalanan? Hindi eh. Nagbibigay po siya ng kahihiyan sa iyo. Di ba? We can give ourselves to the Lord by turning away from sin. 17 verse 18, ito yung kanyang sinasabi. Ngunit ang nakikipag-isa sa Panginoon ay kaisa ng Espiritu. Huwag kayong makikiapit sa ibang kasalanan, ngunit
David ay sariling katawan ang kanyang napipinsala. Isang magandang bagay sa buhay po natin na magkaroon po tayong disiplineng buhay. Kinakailangan po natin mga kapatid para ibigay yung buhay natin, maging maayos at kagalang-galang at makapagbigay ng karangalan sa Panginoon, turning away from sin. Ang kasalanan ang number 1 na sumisira sa tao. Tama po ba? Ang number 1 mismo mga kapatid, yung kasalanan na yan, yung nagpapahiya sa iyo. Hindi po siya nagbibigay ng disinting buhay ng isang Kristiyano. Sinisira niya mismo ikaw. Pinipinsala niya yung katawan mo at ang iyong espiritu. Yan yung totoo niya. Kaya sabi ni Paul dito, matigas niyang sinasabi doon sa mga taga-Korinto, kung totoo kang Kristiyano, dapat wala kang ganito. O hindi ka gumagawa ng anumang mga labag sa Panginoon. Kasi ikaw ay may disinting pamumuhay na. Hindi ka na nanglalait, hindi ka na nagagawa sa Diyosan, hindi ka na nangiinom, hindi ka na nanakaw. Diba? Tulit ko na sa inyo dito yung paglalasing eh. Akala mo sikat ka eh. Diba? Akala mo yung pag-iinom ay napaka-disinti mo eh. Sa totoo lang hindi ka disinti habang ikaw ay nangiinom mga kapatid. Kakatsawan ka pa kapag ikaw ay nalasing, tama ba? Sa pagnanakaw, kailan ba naging disinte ang pagnanakaw? Di ba? Kailan? Hindi po siya nagbibigay ng disinting buhay. Isipin mo yung pagnanakaw, ipapakain mo sa iyong pamilya. Hindi yung nagbibigay ng disinting buhay ng isang Kristiyano. Di po ba? Ngayon, maliliit lang tao, kumuha ng Indian meat ng brother sa to. Kinabukasan ng kulong. Ano brother na yan, di ba? Kumuha ka lang dyan ng kalamansi, isa. Ano, nakulong ka 24 hours sa kulungan. Ganun yung nangyayari ngayon mga kapatid sa totoo lang. O magnakaw ka ngayon, brother Ryan ng bilyon. Asan ka? Asan ka po kung ikaw nagnakaw ng bilyon? Ikaw, brother, Michael, saan? Pag nagnakaw ng bilyon, nasaan sila ngayon? Masaya. Very good. Di ba? Pero tingnan nyo naman hindi yung disinti na pamumuhay ng isang Kristiyano. Di ba? Hindi siya maganda. Hindi magandang tingalain yung isang tao na gano'n. Disinti yung manok. Pero disinti doon sa ganyan ginagawa, hindi po siya disinti. May mga panahon, alam mo kung yung pagnanakaw, di ba? Paano yung kilala pala yung pagnanakaw mo? Yung parang nakasunod siya lang, o di kay mga, alam natin, siguro magnanakaw to kasi ang sunod niya ay hindi. Baganda, huwag kayo ngayon kapatid. Nakadiktay na ngayon yung mga magnanakaw. Naka-Amerikana pa. Harap-harap na yung magnanakaw. Noon, alam mo yung magnanakaw, yung magdurugot. Di ba? Kasi tumatambay-tambay yan eh. Ngayon hindi mo halata kasi yung mga nakadiktay. Nakadiktay pa kami yung brother na to. Nakadiktay pa kami yung brother. O di ba, nakabalong pa. Ang ganda-galing po magsalita, yung madadayan mo pa eh. Pero mga kapatid at kaibigan, kahit anong gawin natin, hindi natin madadaya yung Panginoon. Anong figurang mayroon tayo? Posture na mayroon tayo, lantad pa rin sa Panginoon yung ginagawa natin. Hindi kailanman natin na maluluwa ang Diyos sa ginagawa natin. Sa pamagitan ng ating mga postura, sa pamagitan ng ating mga kasutan, hindi ho. Sapagkat ang Panginoon nakatutok po siya dito sa ating mga puso, sa mga ginagawa natin. Okay? So, unang mga kapatid, binanggit ko sa inyo, kailanman, yung kasalanan na yan, hindi nagbibigay sa atin ng disipling buhay. So, para magkamaroon ka ng disipling buhay, bigay mo yung sarili mo sa Panginoon. Liban doon, magkakaroon ka ngayon ng pagpaparangal sa Panginoon. Hindi mo mapaparangalan ng Diyos sa pagnanakaw. Hindi mo mapaparangalan ng Diyos sa paglalait. Hindi mo mapaparangalan ng Diyos kailanman, mga kapatid
Hindi yun. Diba? So, lahat, sabi dito, letter A, sabi niya, itong 17 and 18, this refers to active submission to God. Diba? So, kinakailangan yung pag-submission, submission to God's authority as the first step in overcoming sin and the temptations of the devil. Tama po? Yan yung unang hakbang. Itong verse na ating binasa ay tumutukoy sa aktibong pagpapasakop sa otoridad ng Diyos. Pasakop ka sa otoridad ng Diyos. Kadalasan ang nagawa ng kasalanan, hindi po siya nagpapasakop sa authority, sa otoridad ng Diyos. Kung bakit nakakagawa yung tao ng masama, hindi po siya nagpapasaklaw. Kaya nanguna sa kanyang buhay o kasalanan bilang unang hakbang sa pagdaig sa kasalanan at sa tukso ng dyablo. Once na hindi ka napapasaklaw doon, nako, mahirapan po tayo matutusok at matutukso. Diba? So, buksan natin yung yung James chapter 4 verse 7. Ano ang sinabi po diyan sa James? Sa James o sa Tiago 4, talatang 7. Therefore, submit to God, but resist the devil, and he will flee from you. Diba? Ang sabi po diyan. So, sabi diyan, sa Tagalog kaya nga, pasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Kaya tayo mga kapatid, bilang mga mananampalataya, unang hakbang, kinakailangan natin is to submit. Sabi doon, this verse refers active submissions to God's authority. Pasakaw tayo doon. Diba? Kapag nangyari po yung mga kapatid, yan yung isang magandang bagay na marireject natin. Okay? Marireject natin and yung devil na yun ay lalayo sa atin. Hindi tayo makakagawa ng masama at makapapamuhay tayo ng disinting pamumuhay bilang Kristiyan. Tama po? Pangalawa, letter B, it also refers to strengthening spirituality and preventing possible damage to a believer's relationship with God. Tama po? Ito yung magandang bagay. Ito rin ay tinutukoy sa pagpapalakas ng spiritualidad at pagpigil sa posibleng pinsala sa relasyon ng isang mananampalataya sa Diyos. Alam mo mga kapatid, ito yung magandang bagay, di ba? Kapag tinatalikuran po natin yun, mawawalan tayo ng pipiling mag-create tayo ng damage between God and you. Kapag na-damage mo kasi yun, sa pamagitan ng kasalanan, wala. Yung isang pamumuhay mo ngayon, mawawala na siya. Ang dami sa totoo lang ngayon, di alam ng Kristiyano, may damage ang relasyon sa Panginoon. Diba? Don't create any damage. Huwag po natin gagawin yun. Ang kadalasan talaga ng damage talaga sa atin doon walang iba kundi yung sin. Ano ba yung sin? Kanina, sinabi ko na po sa inyo, yung iilan. Kasalanan po yung pagsisinungaling. Kasalanan po yung pakikiapid. Sapagkat pag yun ay ginawa mo, ay iisa na kayo. Di ba? So, dito mga kapatid, sa binabanggit po natin, iniiwas po tayo na madamage po natin yung ating relasyon sa Panginoon. Pero yung iba walang pakialam kahit madamage po siya. Di ba? Ang Panginoon kasi yung gumawa ng solusyon kung paano makulit yung mawala yung damage natin. Di po ba? So lahat tayo. Huwag tayo yung nagpipinsala. Huwag natin pipinsala. Sapagkat ang Panginoon, siya ngayon nag-ayos, tapos tayo pa yung pipinsala. Hindi dapat ganon. Hindi po yung tinawag tayo ng Panginoon, hindi purpose ng Panginoon na tayo ay mag-create ng damage. Hindi tayo pinadala o tinawag ng Panginoon para gumawa ng isang bagay na makasisira makakapinsala. Tinawag ka ng Panginoon para mayroon kang pakinabang. Tama po ba? Hindi ba rin kayo kapanira? Kaya yung Kristiyano ngayon sa panahon natin ngayon, hindi tayo aware sa
na dapat iingatan natin yun. Na dahil sa kasalanan na yan. Kaya sabi dito sa ating pauna, ibigay natin ang Panginoon, ibigay natin sa Diyos yung ating sarili sa pamagitan ng paglayo sa kasalanan. Hindi mo pinibigay yung sarili mo tapos hindi ka naman lumalayo sa iyong kasalanan. Unang step na dapat mong gawin, dapat layo mo talaga siya. Tigilan mo yung paggawa ng kasalanan. Tama po? Okay. Pangalawa, tatlo lang. Pangalawa, we can give ourselves to the Lord by recognizing that He owns our body. Hindi mo ito sarili. So, the Lord remind us, the Scriptures remind us, na itong sarili po natin, hindi mo ito pag-aari. Tama? Sabi niya dito, na kaya bibigyan natin ang ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala na siya ang may-ari ng ating katawan. Tama po? Pag binigay po natin yung ating sarili, kinikilala mo ngayon na ang Panginoon yung may-ari sa iyo. Yung una, binibigay natin yung ating mga sarili sa pamamagitan ng pagdalikod ng ating mga kasalanan. And the second is about, kinakailangan po natin na ibigay ang ating sarili sa Panginoon na to recognize. Diba? Na siya po yung may nagmamayari ng ating katawan. Sanctuary inhabited by God. Tama po? Temple of God. So ito po ay templo ng ating Panginoon. Pinananahanan po ito ng banal na Espiritu na bigay ng Diyos. Yun yung sinabi sa talata. Tama po ba? Kaya dito mga kapatid, sa talata na ito, letter A, this verse reminds us to live righteously because the body is inhabited by God. Tama po? Ang isang Kristiyano na nagsabing Kristiyano na balahura sa kanyang sarili, hindi po siya disinting na mumuhay. Pinipinsala niya ang kanyang sarili. Di ba? Ganun lang yung kasimple mga kapatid. Sabi ng Panginoon sa unang Pedro, sabi niya, be holy because I am holy. He is holy. Tama? Ang katawan na ito, ano ang dapat ginagawa natin dito? Di ba? So, kinakailangan ay gumagawa siya ng tama. Hindi dapat ito ginagamit, balahura natin yung katawan natin sa anumang mga bagay. Ang kagandahan nito, pinapagamit natin sa Diyos eh. Di ba? Na walang excuses. Without excuses. Di ba? Dapat pinapagamit yung ating sarili sa Panginoon. Yun yung paraan na pwede maging matuwid yung katawan natin. Balikan ko po mga kapatid. Hindi ka magiging matuwid kung ang lagi mong kasama ay kasamaan. Ay masama. Tama po? Pag lagi mong kasama yung mga tao, mga katulad po yung nagsisinungaling na lagi araw-araw, hindi mo makikita ito mga bagay nito mga kapatid, hindi ka magiging matuwid. Kaya sabi ni Paul, layuan nyo yung mga tao na ito. Kinakailangan nyo umalis doon sa sanlibutan. Hindi ibig sabihin mamatay ka na, hindi gano'n. Ang sabi niya lang dito, na binanggit dito yung chapter 5, umalis ka doon. Kung ano may kalakaran doon, yung system na mayroon doon, dapat umalis ka. Sapagkat pag hindi ka umalis sa system na mayroon doon, kakainin ka rin ang sistema nila. Tama mo ba? Magandaya na niya. Sabi dito mga kapatid, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na mamuhay ng matuwid dahil ang katawan ay tinatahanan ng Diyos. So, ngayon, alam natin dapat ngayon na itong katawan natin ay tinatahanan. Ito ay, pangalan nito, nakalimutan kayo, templo po siya. May isang bang sa Tagalog po niya, yung parang, yung, nakalimutan ko yung tawag po nun. Basta ito ay templo ng Diyos at pinananahanan niya. Okay? So, sabi niya sa 1 Peter po ba yun? 1 Peter 1:15.
But as the one who called you is holy, you also are to be holy in all your conduct. Your manner. Diba? Manner and conduct. Sabi niya. So 1:15, sabi niya na yamang ang Diyos ay humirang sa iyo ay banal, dapat kayong magpakabanal ano man ang iyong ginagawa. Whatever you do. Diba? Your conduct, your manners. Ang iba ngayon, wala ng manners. Nawawala na yung pagka-decent. Magkakaroon ka ng decent life, magkakaroon po yan na kung mayroon kang conduct sa lahat ng iyong ginagawa. Di ba? Sa lahat ng ginagawa natin, maging maingat tayo. Tama po ba? Sa trabaho ninyo, lalo na sa trabaho natin, mag-iingat tayo sa mga ginagawa natin sapagkat marami pong pwede mangyari. Kaya pinakamaganda doon yung matuwid lang yung isipin ninyo. Matuwid bang gawin ko ito? O baka makapinsala ako sa aking company? O ako mismo yung mapinsala nito? Lagi niyong iisipin bago nyo gawin yung isang bagay. Kung yun ay makapagdudulot sa inyo ng disente at maayos na buhay. O mabibigyan nyo ng karangalan ang Panginoon. Kaya pinakamaganda yung binibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Tama ho? Kasi ito mga kapatid, lahat ng ginagawa natin, even doon sa inyong business, even in your school, kahit saan nung tayong larangan na mayroon tayo, isipin nyo lagi na ang Diyos ay banal. Ang Diyos ay matuwid, kaya dapat ikaw ay maging mabuhay ka ng may kabanalan. Tama po? Hindi yung kung ano yung ginawa ng iba, gagawin mo din. Yung susunod-sunod ka lang, kung ano yung ginawa, gagawin mo din eh. Marunong kang magpili. Hindi po kay kaibigan mo, dahil ginawa niya yun, isa na kayong dalawa kung ano yung ginawa niya. Dapat mayroon kang nagre-react ka. Marunong kang mag-post, marunong kang mag-complain, hindi lang puro yes, yes, and yes. Kung puro lang yes yung gagamitin mo, nasa isang panganib na kalagayan ka. Tama, Brother Ryan? Hindi po pwedeng isang banda lang yan, mga kapatid. Dapat laging marunong ka rin magamit ng no. Alam mo siya kung paano mo siya gagamitin. Alam mo rin kung paano mo gagamitin yung yes. Kasi hindi lahat ng yes ay puro po yun tama. So, kinakailangan alamin po yun. Bago ka mag-yes, alamin mo muna. Kasi lahat ng yes hindi tama yun. Even no. Nagagamit din yun, mga kapatid. Yung ibig sabihin no ay puro masama. Hindi no. May kaagad ba yung magkakabuti para sa'yo? Minsan parang negative pag no eh. Tama ba? Pag napapakinggan yun, parang negative na agad eh. Pero hindi eh. Makikita niyo po yung mga posibilidad na makakatulong sa iyo dyan. Kasi sa kadalasan, pag gamitin mo ng lagi ng yes, ang posibilidad na pinakamalaking mangyayari sa iyo, makagawa ka ng kasalanan. Hindi ka makagawa ng matuwid. Kaya, aware. So, isang magandang bagay sa bawat isa sa atin, saan man kayo, maging aware kayo. Maging aware tayo. Sapagkat ito ay katawan ng Diyos. Pag-aari niya, hindi natin pag-aari. At ang oras na gusto ng Panginoon kunin siya, kukunin siya. Di ba? Wala naman kalam-alam si Charlie. Di ba? Si Charlie Kirk na yun, wala po siya kalam-alam. Maging tayo po walang kalam-alam. So, huwag mo pong pipinsalain sa anumang oras, binuto yung buhay natin. Sapagkat sa anumang oras ay pili po siyang kunin ng Panginoon. Ano? Napakinabagan pa o hindi? Kunin siya na mayroon siyang kapakinabangan. Nakadulot siya ng pakinabang sa iba. Amen? Yung pagkawala niya, may pakinabang. Nakita nila kung gaano siya ka-boldness to preach the word of God. Ganun po siya ganun siya katapang. Ganun po siya talagang kung paano gusto ipakilala yung Panginoon. May pakinabang eh. Di ba? So,
So, yung katawan natin, ibibigay natin sa Panginoon na mayroon siyang pakinabang na idudulot. Hindi siya nagdudulot ng pinsala. Nagdudulot siya ng maayos at matuwid ng pamumuhay. Okay? So, that is letter B. This verse reminds us that God should be served fully as long as we live. So, ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay dapat paglingkuran ng buhusan, dapat tayo ay nabubuhay. Exactly, mga kapatid. Ito ay templo ng Panginoon. Kaya kailangan mong mag-serve sa Panginoon habang ikaw ay nabubuhay. Sapagkat hindi mo ito pag-aari. Clearly po man, yung sinabi niya, you are the temple of God. And the Spirit lives in you. So serve the Lord fully. Hindi kalahati, hindi yung paunti-unti. Mag-serve ka sa Panginoon na buo-buo. Buo-buo talaga siya na hindi mo wala kang ginagawa sa iyong katawan na masama. Okay? So gamitin natin yung katawan natin para mag-serve sa ating Panginoon. Kaya sabi ko sa inyo kanina na kung paano tayo mag-serve sa Panginoon, magkaroon ka ng decent time, decent service, and decent life. Dapat mayroon kang disenting oras na binibigay sa Diyos. May disenting kang katawan na pupunta ka dito sa Panginoon na maayos at masigla. Hindi ka dito pupunta na lang dito basta-basta na kung ano yung suit mo. Di ba? Bakit ang Panginoon po dito sa kasalan yung kasalan po dito, o bakit ka pumunta dito? Alam mo ang kasalan ito, bakit hindi ka nagbihis? Sinabi ng Panginoon, di po ba? Okay, tayong lahat mga kapatid, sikapin natin your decent service. Pag-usapan natin yung service po natin, may kainaman, may kaayusan, hindi yung bara-bara, malinis. Ito yung katawan natin eh. Ang katawan natin na ito ay naririto na pinahiram sa atin ng Panginoon na gamitin mo yan pansamantala. Temporary lang po itong katawan natin. Gamitin mo ito ng mahusay. Na nakikinabang hindi ka lang. Binigay ka sa iyo ng Panginoon para makinabang ka. Pero hindi ibig sabihin ay ipagmaramot mo na ito sa Panginoon na mo gamitin sa Kanya. Minsan tayo nagiging maramot eh. Kung ano yung ibig natin, gusto natin pagkukulan ng pansin, pero yung sa Panginoon ayaw natin bigyan ng maganda. Gusto natin, lagi lang tayo mainam. Pag sa Panginoon, para matamay na tayo pag napaparinig natin ng ganito, schedule ko na ba yun? Parang bigat, di ba? Dapat huwag kayo nabibigatan. Magbigay kayo ng disiplin buhay sa Diyos. Sa hanggang itong katawan natin, katawan ito, na nananahan dito yung ating Panginoon. Kung ano yung ginagawa natin dito, pag hindi po natin ito nirespeto ng katawan natin, kaya hindi natin nirespeto yung Panginoon. Kung hindi po natin in-honor yung katawan natin, hindi natin in-honor yung ating Panginoon. Last, number 3, this verse, ay meron pa siya? May siya pa ba ito? Ay wala itong siya na number 2. Number 3 pa lang tayo. Okay, number 3. Number 3, we can give ourselves to the Lord through service, whether it means something in return or not. Isang maganda dito ang tanong ganito eh. Bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Oh, gusto ko lang maglingkod sa Panginoon ko. Diba? Sabi dito mga kapatid na magbibigay natin ang ating sarili sa Panginoon sa pamamagitan ng paglilingkod, may kapalit man ito o wala. Bakit ka ba narito ngayon? Bakit ba ako nagsisimba? Bakit ba ako nagpapagamit? Bakit ko ba may ginagawa ko dito? Inutusan ng bato ang ginagawa ko? Bakit ba kayo naririto? Di ba? Klaro sa Biblia dito, bakit kayo naririto? Binigay ko yung sarili niyo sa Panginoon. May matanggap kayo o wala, ibibigay ninyo yung sarili ninyo sa Panginoon hindi sa akin. At ako rin, kung bakit ako naririto, hindi ko binigay sa inyo. Binigay ko ito sa Panginoon. At ano man yung aming mararanasan, ibibigay ko ito sa Panginoon. May kapalit man siya o wala.
dumating sa biyaya ng Panginoon sa iyo, nabigla. Na wala kang alam-alam, binayaran ka na pala ng Diyos. At hindi ibig dito sabihin, pinamumukha ng Panginoon na binayaran ka niya. Kundi dahil, ito ay dahil may biyaya siyang inabot sa iyo ang Panginoon. Tama po ba? Itong talatang ito, mga kapatid, maglilingkod kayo kahit wala, kayo matanggap. O maglilingkod kayo kung may matatanggap lang. Di po ba? Tingnan niyo mga kapatid, hindi lang sa simbahan natin. Ang paglilingkod sa Panginoon, may makuha ka man o wala. Kung talagang mahal mo ang Diyos at gusto mo siyang maparangalan, maglilingkod ka. Tama po? Hindi yung nagsasabi ka, ako na lang lagi nagigitaran, ako na lang lagi nag-drums. Kung hindi dahil ako, ganito. Hindi ganyan ang paglilingkod sa Diyos. Kung hindi dahil sa akin, wala yan. Hindi ganun, ha? Inulitin ko po sa inyo mga kapatid. Sabi ko dyan, we can give ourselves to the Lord through service whether it means something in return or not. May bibigay mo ba yung sarili mo? May matanggap ka ba o wala? Okay sa inyo? Kaya niyo ibigay yung sarili po ninyo? Di po ba? Ganun yung paglilingkod sa Panginoon, sacrifice. Ang Panginoon na binanggit niya dito sa atin, sa talata, sabi niya doon sa binasa natin, sa 1 Corinthians, sabi niya, balikan muna natin yung 1 Corinthians 6, verse 20. Binili niya kayo sa malaking halaga, kaya gamitin ninyo ang iyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Di ba? So alam naman natin, narito tayong lahat para mag-serve sa ating Panginoon. May makuha man kayo o wala, ay kayo ay maglilingkod sa Panginoon. Tama po? Ano kaya sa susunod na linggo? Magbigay tayo tig 1,000 sa lahat ng tao. Dito, mapapipili natin halimbawa mga 100. Magkano yung 100 pag sa 1,000? 1,000 sa 100? Per person, 1,000. 100 na tao. Magkano? Libo na nga eh. Tapos, 100. So, magkano lahat? Nandito ba kayo? 1,000, tig-isa, yung isa na katao. So, magkano lahat? Ha? Magkano? 100? 100,000. Ganito kayo kagad ano? Sa isang tao, 100,000. 1,000. Patapos sa 100. O, di ba kano? 100,000. Ganito agad tayo. Balagay nyo, may pupuntang 100 tao dito? O, di ba? Ganun kakapangyarihan yung pera. Di ba? Ganun yung kapangyarihan. Alam niyo mga kapatid, ang pagsiserve natin sa Panginoon, huwag tayo tumingin doon sa bagay na yun, sa pang-financial na yun. Tumingin tayo na talagang totoo na naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi mo matatawag disiplin buhay yung paglilingkod na pera yung tinitingnan mo. Kasi ang pera po mga kapatid, marahil isa pa yung sila na nagpapahina ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi ganon. Ang disiplin paglilingkod sa Panginoon, kapatid at kaibigan, maibibigay mo sa iyo wala, maglilingkod ka. Yan yung pinaka-distinct paglilingkod sa Diyos. Tama mo ba? Letter A. Sabi ko dito mga kapatid, it refers to how much God loves us. Sa talatang ito ay tumutukoy ito kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Palagay mo mga kapatid, sa isang tao, pag-usapan natin, pag mahal mo ang isang tao, kaya mong gawin ang lahat.
Tama po? Ang Panginoon, mahal niya kasi yung sa katauhan. Kaya binigay niya yung kanyang sarili. Binayaran niya po ito sa pamamagitan ng kanyang katawan. Why? Sapagkat mahal niya yung tao. Yun yung isinti. Buhay yung binigay, hindi pera. Tama? Buhay na walang iba, kundi yung ating Panginoon Jesus. Pinakita niya po dito mga kapatid kung gaano kamahal niya yung tao. Kaya sabi niya, pinili ko kayo sa malaking halaga, kaya parakalan niya ako. Pero ano yung ginagawa ng mga tao ngayon? Pinipinsala yung katawan, hindi nagbibigay ng karangalan. Letter B. This verse refers to the fact that the life offered by the Lord Jesus cannot be bought with money. Kahit kung yung yaman natin mayroon tayo, kahit magnakaw at magnakaw ko ng pera, mapapaipirno ka. Kasi galing sa pagnanakaw. Kabilang po na ihulog sa impyerno ang magnanakaw at ang pagsisinungaling ay kabilang po ilalagay sa impyerno. Swak yung puro. Kaya dito kahit magnakaw at bilhin mo yung pagka-tao mo sa Panginoon, wala pong tatanggap. Hindi po pinagtanggapin yun sapagkat wala pong katumbas. Ang binayad sa iyo ng Panginoon. Walang katumbas mo siyang halaga, gold o mayroon na ito. Wala. Di ba? Walang sasapat pong halaga. Pero tingnan niyo yung tao ngayon paano nagkakampang ng pera. Walang bilhin na rin na, sige pa, pera pa ng pera at inaapi pa yung piling at hin. Kuha ng pera, pag nanakaw yung lang iniisip. Pag wala talaga sa Diyos, hindi mo binigay ano yung buhay. Ikaw mismo yung pipisalang sa iyong sarili at hindi kailanman makapagbibigay ng karangalan sa Panginoon. Kasi gusto mo, ikaw yung tingalain at ikaw yung maparangalan. Diba? So sabi dito mga kapatid, sa pangalawa, ang talata dito tumutukoy sa katotohanan na ang buhay na inaalay ng Panginoon Hesus ay hindi mabibili ng pera. So, bakit ka magnakaw? Hindi naman pala mabibili ng pera yung ginawa ng Diyos. Bakit ka nagnanakaw? Bakit hindi mo na lang gawin, mga kapatid, na ikaw ay mabuhay ng maayos? Tama po ba? Kinakailangan yung pera na mayroon ka ngayon ay dapat nanggagaling saan? Sa matuwid at maayos. O ano naman, hindi naman gaano kalakihan yung sahod natin o sahod ninyo. Di ba? Pero pahalagahan niyo yung bagay na ganyan sapagkat mahalaga yan. Isipin niyo mga kapatid, ang sasahod ninyo halimbawa sa isang ladies, magkano? 3,000. Pero kung sa matuwid po yan ang galing, ipapakain niyo kasi yan, alam niyo, hindi ka lang yung kakain yan eh. Ang kakain yan, asawa mo, kapatid mo, anak mo. Ibig sabihin, pag kahit 3,000 po yan, nanggaling mo siya sa malinis. Matuwid siya, pinaghirapan mo siya, wala kang dinayang oras, wala kang dinayang ano pa man. Lahat yan ay malinis. Binigay siya yan ng buo, praise God ka. Tama po ma? Isa naman sa napakalaking bagay yan. Sino yung magkinabang? Yung asawa mo, yung anak mo, di ba? Yung kapatid mo. Magiging masaya ka kaya sa ganong ginagawa. Di ba? So kung ganun mga kapatid, kung ano man yung binigay sa iyo ngayon, hayaan natin ang Panginoon yung magdagdag no. Ang Panginoon yung may paraan para dagdagan yung pera mo. Pero kung ikaw yung gagawa ng paraan para lalo dumami yan, ay mapapahama ka sa pagdadaghanap ka ng isang lampas pa mo. Makakagawa ka talaga na masama. Okay? Letter C. Sabi dito, this verse refers to the truth that there is nothing of comparable value to what Jesus did for us except to glorify Him. So, ang talatang ito ay tumutukoy sa katotohanan na walang maihambing na halaga sa ginawa ni Jesus para sa ating maliban sa luwalhati siya. So, wala na. Sino po dito yung may pera ngayon? Lahat kayo may pera ngayon? Praise God. Tama? Dahil lahat tayo mayroong pera. Huwag po natin sasabihin na mayroong kang pera ngayon na ipagmamalaki mo sa Panginoon. Baka hindi mo alam.
Sabi dito sa atin, ano sabi dito? Jesus is the King. Ibig sabihin, mas mapira po ang Diyos sa iyo. Kahit pagsama-samahin po yung pira natin dito, wala po yung katumbas po doon sa pira ng ating Panginoon. Hindi mo kailangan ipagmalaki sa Diyos kung anong meron ka. Sapagkat ang iyong pinagmamalakihan ang nagbibigay sa iyo. Pwede mo natin parang kung ano ba? Hindi kailangan pagmalakihan. Sapagkat yung garap mo, Diyos na nagbibigay sa iyo. Di ba? Kaya lahat ng ginagawa mo, alam yung Panginoon. Okay? Pang letter D. Letter D. Dito sa Proverbs, giving in this manner reflects heart of reverence, gratitude, and faith, showing that God has first place in your life. Tingnan niyo po yung Proverbs chapter 3 verse 9. Basahin natin yung chapter 3 verse 9. Kinuha ko lang po yung buod ng chapter 3 ng Proverbs verse 9. Okay. Pero basahin muna natin yung nasa napapaloob sa Proverbs chapter 3 verse 9. Hindi pa yung napapaloob. Ito yung napapaloob. Di ba? Sabi niya, honor the Lord with your possessions and with the first produce of your entire harvest. Ibig sabihin yung first fruit. So, ang Panginoon ay narito sa atin. Gusto ko sa inyo i-klaro. Itong sabi ng Panginoon na binigyan niya tayo ng sa malaking halaga. Huwag niyong isipin na sinasabi po na ang ginagawa natin dito na porque nagbibigay tayo ay nag-uti-uti tayo magbayad sa ginawa ng Diyos sa atin. No. Kaya kung babalikan po natin yung sinabi ko po dito, balikan natin yung binasa natin. Sabi dyan, giving in this manner reflects a heart of reverence. Tama po? Bakit mo ito ginagawa? Hindi dahil sa binayaran ka ng Panginoon kaya binabayaran mo siya. No. Hindi, mga kapatid. Ginagawa mo siya, sabi dito, ginagawa mo siya, mga kapatid, nagbibigay ka sa ganitong paraan ay sumasalamin sa puso ng pagpapipitakan. Okay? And then, pasasalamat at pananampalataya na nagpapakita na ang Diyos ang may unang lugar sa iyo buhay. Tama po? Oo, pinili tayo ng Panginoon. Kung bakit naman ngayon nagbibigay ng isang bagay sa Panginoon, ay sinasalamin po nito. Sinasalamin nito, mga kapatid, ang iyong paggalang, pagpapipitagan ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Giving in this manner reflects a heart of reverence, gratitude, and faith, showing that God has first place in your life. Siya ang dyan sa puso mo. Tama po? Kung paano ang Panginoon na una sa kanyang puso yung tao, dapat tayo rin, ang Panginoon ay narito sa ating puso. Bakit mo yun nasabi? Hindi ka naman babayaran ng Panginoon kung hindi mo una ka doon sa Diyos. Tama ba? Bakit kita babayaran? Hindi naman nauna din sa puso ko eh. So sa puso ng Panginoon, yung tao, first po sa kanyang puso. Kaya binigay niya ang kanyang buhay. Kaya binilig niya tayo dahil nauna tayo sa puso niya. And then, itong ginagawa po natin, giving, this manner reflects a heart of reverence, gratitude, and faith, showing that God has first place in your life. Tama po ma? Kung bakit mo yung ginagawa, sapagkat siya inariyat, una siya sa iyo. Wala nang iba. Amen? So, ito yung tatlong bagay, mga kapatid at kaibigan, na ano man yung ginagawa natin sa Panginoon, bakit ako ngayon pumupunta sa Diyos? May matanggap ako wala, maglilingkod ako sa Panginoon. Ibibigay ko yung aking sarili sa Panginoon na mayroong paggalang, pagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Amen? So sa ating pagtatapos mga kapatid, ay mayroong tatlong bagay. Giving honor to God is appropriate. Sabi po riyan. So, ay angko or na-aangko. First, sabi niya, because our body is the temple of the Holy Spirit. Clear na binabanggit sa ating pinag-aralan
ng ating templo, itong katawan natin ay templo ng Diyos. So, ang lamang na kinakailangan natin ng Panginoon ay bigyan ng honor. Bigyan natin ng pababarangal at paggalang ating Panginoon. And second, sabi sa pangalawa, because we were bought with a great price. So, sabi po riyan, so, ang Panginoon ay binili tayo ng napakalaking halaga na wala pa pong maitutubas dito. So, again, so naangkop lamang na mabigyan natin ng karangalan ng Panginoon at ibigay yung ating sarili para sa Kanya. And the third is, because our body is not really ours, it is from God. So, tanggap niyo yung sarili natin ay hindi talaga atin. Ito ay sa Panginoon. Okay, binigay ito at nanahan po dito yung Espiritu mula sa ating Panginoon. Amen? Ulitin mga kapatid, lahat tayo, ang gusto ng Panginoon, magkaroon tayo ng decent time para sa Kanya, decent time in our service para sa Kanya, decent life, na yun ay talagang hindi natin ipagkakait sa ating Panginoon. Tulungan natin yung ating sarili na huwag po tayo makakapinsala. Bakos tayo ay kapag-pakinabang sa panahon natin ito ngayon. Kapag yun po ay nagawa natin yung kapag-pakinabang, nagbigay po tayo ng karangalan sa ating Panginoon. Amen? So lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos. Tayo po na lang. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat tayo magad sa oras na ito. Karinawan na papalan mo kami, Panginoon. Salamat, O Diyos, sapagkat kayo yung sentro ng aming buhay, Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Tulungan niyo kami, O Diyos. Tulungan niyo kami, Panginoon. Naway, itong mga talatang itong pinahayag ni Apostol Pablo, huwag naway kami madadawit man sa hindi magandang mga pangyayari, lalo na sa kasalukuyang nangyayari ngayon, Panginoon. Christian man, or believers man, or unbelievers, Lord, lahat may nagagawa, Panginoon. Subalit, ang hinihingi dito sa talatang ito, Panginoon, huwag kami yung mapinsala o kami ay makapinsala, Panginoon. Kundi, O Diyos, kami ay makapagdulog, O Diyos, ng kapakinabangan, magbigay ng pag-alam, karangalan sa iyong pangalan. Lord, ito yung nais ninyo na dala namin, na mayroong isinting pamumuhay bilang mga mananampalataya. Sa tayong pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Maraming